Come on, mas malakas pang palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Glory to God. Let's worship Him. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. At pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, sa mas mataas na tikbo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, sigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, hallelujah, hallelujah. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, O God. You are so good, Lord. We thank you, Lord God, dahil niligtas mo kami. Nilinis, pinatawad, O God. Pag nanampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakasin mo ang bawat isa.
Baguhin mo ang bawat isa, Panginoon, na kung saan mahamon ang bawat isa na sumamba sa iyo, maglingkod sa iyo ng buong puso't katapatan. Thank you, Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Lord, maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita at patuloy mo kaming i-mold, patuloy mo kaming ayusin, patuloy mo kaming, Panginoon, palakasin. We thank you, we bless you, in Jesus' name. Napalakpak sa Diyos na buhay. Okay, take your seats. Praise God, hallelujah. Bless the name of the Lord. Sige po, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Pati yung mga nasa online, yan, glory to God. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, ang Diyos natin ay buhay. Lakasan mo, ang Diyos natin ay buhay. Praise God. Palapit na ang mahal na araw. Praise God. Alam niyo po, pag oras na mahal na araw na sineselebrate ng mga kababayan natin, hindi po namamatay ang Diyos. Minsan lang po namatay ang Diyos at walang nakakatawa doon. Minsan lang namatay ang Diyos at siya'y muling nabuhay. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya siya namatay para tayo magkaroon ng buhay. Praise God. Kaya tumulo ang kanyang dugo para linisin ang ating mga kasalanan. Praise the Lord. Amen ba? Kaya ngayong hapong ito, ating pag-aralan, pag-uusapan about religion versus relation. Yan. Praise God. Religion versus relation. Relation nilagay ko dyan para magka-rhyme. Yan. Religion versus relation. The question is, what do you have? Religion or relation? Praise God. Kasi nakalagay dito na kung saan, hallelujah, ay ano. Okay. Praise God. Okay, yung mga tumugtog, pumesto na kayo rito sa likod, umupo na kaagad. Yan, praise God. At makinig ng salita ng Panginoon. Okay, praise the Lord. Kaya, kasi tingnan natin, ano meron tayo? Praise God. Religion ba o relasyon sa Panginoon? Praise the Lord. Kasi, ang wala lang religion ay yung, sino? Yung atheist. Yun ang religion niya. Ang atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos. Praise God. Pero halos lahat ng tao ay may religion. But the thing is, religion cannot save you. The truth is, religion cannot save you. That's the truth. Praise the Lord. Kasi ang napako sa krus, hindi yung religion, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya dapat doon sa napako, maintindihan natin bakit siya napako, bakit niya binigay ang buhay niya para sa ating lahat na makasalanan. Buhay pa ba yung mga kaharap ko rito? Praise God. Kaya anong meron ka? Religion o relasyon? Relationship simply means discipleship. Kaya when it comes to sabi ng relationship, ito po ay discipleship. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, ito po ay buhay ito, lifestyle ito, araw-araw ito, hindi lang tuwing linggo. Andyan ba kayo? Amen. Religion is for distraction, while relation is for salvation. Kasi, kahit may religion ka, magugulantang ka lang pagdating ng takdang panahon na pagharap mo sa ating Panginoon. Praise God. Judgment at kapahamakan. Pag dumaan ka sa great white throne of God, sa judgment na yun, burado lahat ng mga kabutihan na ginawa mo dahil ang kabutihan ay isang basahan lang, maruming basahan lang yan sa Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, hindi dahil sa mamabuting gawa, ikaw ay naligtas. Kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Buhay ba ang kausap ko rito? Amen. Praise God. Kaya makinig mabuti. Kasi akala mo, baka mamaya. Praise. Kasi yung iba, lalo na pagdating ng mahal na araw, nagtitika-tika. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagtitika-tika ba yan? Yung iba nagpapapako pa sa krus. Nagpapapako pa sa krus. But the thing is, tapos na
ang ginampanan ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Hello, amen? And salvation is free. It is free for all. For all, para sa lahat. You don't have to pay anything for your salvation. May kausap ba ako rito? Wala kang babayaran. Praise God. Jesus did it all. In other words, Jesus gave Himself on our behalf. He took our place so that we can take His place. Ginagawa ko lang plural. Yan. He took our place so that we can take His place. Siyang nagsikripisyo. Siya ang gumawa ng lahat para sa ating kaligtasan. Na dapat nating lubusang maunawaan yan. Praise the Lord. Hello, amen ba? He was condemned so we can be justified. Praise God. He was rejected so that we will be accepted. God. Again, He became sin so that we who do not know righteousness can become the righteousness of God. Tinuring siyang makasalanan upang tayo magkaroon ng katuwiran ng Diyos. Praise the Lord. Amen ba? Hallelujah. He took our place of curse so we can take His blessing and stand in a position of being blessed by God. Praise the Lord. Amen? Do you believe that? Praise the Lord. Kaya mahalaga na maunawaan natin ang mga pag-uusapan natin, pag-aaralan natin. Hindi ho biro, praise God, na kung saan kung wala sa plano mo ang kilalanin ng Panginoong Jesus, nakakatakot yan. Bakit? Lahat tayo haharap sa Panginoon. Praise the Lord. Amen ba? Lahat po tayo. At hindi natin alam kung kailan yung panahon na yun. Kaya nga dapat makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Praise God. Hindi yung magkaroon ka lang ng religion. And it can be. Pwede. Nasabi mo, galing ka na sa isang religion. Pagkatapos ngayon, umaattend na ako sa Christian church. It doesn't mean na hindi ka na religious. Kasi may mga umaattend sa Christian church pero religious pa rin. Kaya ang kanyang konsepto ay doon sa nakagisnan niyang religion pa rin. Na tuwing linggo lang. Tuwing linggo lang. Praise God. Hindi makasanayan sumamba araw-araw. Kaya pa ba? Parusa sa kanya yung magbasa ng Bible araw-araw. At walang sumagot. Sabi mo nga sa katabi mo, parang tinatamaan kaya ka. Praise God. Hindi po yan biro. Kasi ang totoo, na talagang nakalaya sa religion ay yung ginagawa, yung naririnig. Okay. At yan ay hindi parusa. Praise the Lord. Yan ay talagang pagpapakita na mahal mo at nakilala mo ang Panginoong Hesukristo. Katotohanan yan. Praise the Lord. It is a must. Praise the Lord. Hallelujah. At nagliliwanag dapat. Kaya it can be, umaattend ka ng Christian church, pero as a religion ka pa rin. Bakit? Yung konsepto mo, same lang eh. Alam niyo kung anong mga paliwanag o dahilan ng mga religious people? Sabi niyo Naintindihan naman ako ni Lord eh. Praise God. Naintindihan naman ako ni Lord. Maunawain naman si Lord. Parang tahimik kayong lahat. Hindi ba masaya ang pinag-uusapan natin? Naintindihan naman ako eh. Busy ako. Ano kaya kung sabi ni Lord busy ako. Wala akong panahon para iligtas ka. Praise. Sabi ko nga, nung mga nakaraan, nung kapanahunan namin, ay ang linggo talagang walang nagtatrabaho. Kahit sa probinsya yan, pupunta sa probinsya, laking probinsya ako sa Pangasinan. Pag linggo yan, lahat pumupunta sa bayan kasi andoon ang simbahan. May kanya-kanyang simbahan yan. Pupunta yan sa... Walang magtatrabaho, lalo na yung umaga. Wala. Lalo na. At saka noong kapanahunan namin, pag oras na Holy Week yan, mula sa Lunes hanggang Linggo, talagang, praise God.
Tapos, lalo na yung Biyernes. Lalo na yung Biyernes. At huwag kang masusugatan dahil matagal gumaling. Bawal kumain ng karne. Praise God. Praise God. Nang hindi niluluto. Praise the Lord. Hallelujah. He took our place of curse so we can take His blessings and touch and stand in a position of being blessed by God. In other words, salvation is free. But discipleship comes at a cost. May halaga ang discipleship. Kaya nga kahapon, kagabi, na kung saan, kaya nga I encourage each and everyone na pag may ganitong mga immersion o kaya mentoring, dapat umaten. Lalo na yung may mga ginagampanan. Bakit? Magtataas talaga tayo ng dapat ng standard. At papunta tayo doon. Hindi ko napapayagan ang hindi nagwo-worship at saka hindi nagbabasa. Hindi magiging pagpapalayo. Araw-araw dapat. Sa totoo lang. It's time. Gawin nating totoo ang ating paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Amen ba? Kasama yan talaga sa talagang pagligtas ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen? Sa totoo lang, bawal sa batas natin ang magtrabaho Lunes hanggang Linggo. Meron talagang pahinga isang araw. Galing sa Diyos yan. Sa Bible yan mismo. Old Testament time, pag nagtrabaho ka ng Sabbath day, patay ka. Patay ka. Praise the Lord. Kaya mahalaga. At pag oras ng trabaho ka rin naman ng Lunes hanggang Linggo, mamamatay ka rin. Pambira. Tao ka lang, wala kang kapaguran. Wala kang kapaguran. Ang hirap nun. Kaya nga, Sunday is for God. Rest day mo yan. Sa ibang bansa, Friday. Praise God. Kaya nga dapat Sunday is non-negotiable. May kausap ba ako rito? Hello, amen? Sabi nga ni Roger kanina, pinagalitan po ako ng boss ko ganito. Sabi niya, bakit? Sabi niya kasi hindi ko po pinospono ba? Yung gagawin naming aircon, yun ba yun? Kinancel mo. Ganyan. Sabi ko, kang mag-alala, makikita mo later kung paano ang Diyos na ito. Praise the Lord. Kasi yung magtrabaho ka, Lunes hanggang Linggo, kawawa ka, magkakasakit ka. Sa totoo lang, wala kang kapaguran. Kakasakit ka, sa totoo lang. Praise God. Yun ngang 8 hours na walang galaw-galaw, nakaupo ka lang, magkakasakit ka. Kaya nga, pag nag-opisina, dapat gumalaw ka, pambihira. Pambihira, kailangan tumayo-tayo, lakad-lakad. Kasi 8 hours non-stop naku po. Pag nakaupo rin kayo, habang nakaupo kayo, kasi ngayon, lalo na sa BPO, sa mga call center, naku po. Sa gabi, ang panlaban sa puyat, ano? Ano ang panlaban sa puyat? Hindi lang kape. Ay, naku kayo, much better. Ito, ang gawin nyo. Habang nakaupo. Natututunan ko to, kaka-research ko to. Pag oras na ayan lang, ganyan lang. Ito pala, nakakababa pala ng sugar, blood sugar. Yan lang. Ito lang. Praise the Lord. Hallelujah. Nagaganyan. Kaya everyday yan. Ganyan ka lang. Ganyan. Pag nakaupo, yan, ganyan ka. Pag nakaupo, gusto mo naman, pag nakaupo yan, ganyan. Pag nakaupo, ako ginagawa ko yan. Pati ito, binabawasan niya ang alin? Ang risk ng stroke. Kaya nagaganyan, 128, 821, 128, 821. Ito, nag-aayos ng kidney. 128, 821. Albularyo ko eh. Hindi. Ay, holistic tayo. Dapat lang naman. Kasi gusto niyo bang mabuhay ng matagal? Kaya nga yung narinig mo, gawin mo. Lalo na salita ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya pag ako nagaganyan, nagre-research ako ng ganyan, natututo akong mga bagay na inaalam ko yon, pero sisingit ako doon yung may pang-comedy.
Sisingit ako doon. Praise the Lord. Na kung saan, mayroon ako nakita, sabi, that cellphone, pinapaliwanag doon. Sabi, pag oras ng cellphone, talagang hindi mo, cellphone is an enemy to your health. But the Lord says, love your enemy. That's why. Praise God. Praise God. Di ba may mga code yan, number? Di ba? 143. Anong meaning ng 143? 224. Alam niyo yung meaning nun? Today, tomorrow, forever. 5-5. May mga ganun ako nakikita. Pero majority doon ay mga spiritual na kung saan nakikita ko at saka at the same time about health. About health. Mahalaga kasi matutunan mo eh. Hello? Amen? Lalo na yung relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? In other words, salvation is free, but discipleship comes at a cost in response to what Jesus did. You should give your life back to Him completely. You acknowledge that you are no longer the rightful owner of your life. That's why, in order to have eternal life, you need to surrender your life. When you say, Lord, He's the owner. Landlord, landowner. Praise the Lord. We are no longer rightful owner of our life. Give it to Jesus. Praise God. Yan yung hindi lang religion, kundi nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. At pag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, ay ano yan? 224. Today, tomorrow, forever. Praise the Lord. Kasi, pag nakilala mo si Lord, wala nang alisan yan. Yan yung relasyon na forever. Wala nang backslidan yan. Praise God. Wala nang iwanan yan. Hello, amen? Kahit iwan ka, hindi man nagpatuloy yung nag-invite sa'yo, ikaw magpapatuloy. Praise the Lord. Amen? Sinasabi ko noon, this was 80s, 82s, 1982. Hindi pa namin kasama si Brother Alan at that time. Ano yun? Meron kaming tinatawag na Tres Marias, 3 dalaga yun. 3 dalaga yun na kung saan preacher sila, humahanga ako sa kanila. Kasi, ang gagaling nilang mag-preach. Sabi ko, ang gagaling nitong mga to, paano kayo mga sikreto nito? Newly grad ako sa college noon, natutuwa ako sa kanila. But later on, nagkaroon silang mga boyfriend na wala sila. Hindi napatuloy. Nagsipag-backslide. Kasi, hindi mo pwedeng ipagpalit, praise God, ang relasyon mo sa Panginoon. Religion, pwede mong palitan eh. Pwede ka magpalit ng religion eh. Pag nakilala mo sila, hindi ka nagpapalit ng religion, nagkaroon ka ng relasyon. Ang pamilya mo, hindi mo pwedeng palitan eh. Kahit nga pumunta ka sa abroad eh. Pangalan, pwede. Dito sa Pilipinas, Berto ka. Pagdating sa abroad, Bert. Berta na. Hindi. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Kasi ang relasyon, hindi yan, wala nang yan eh. The moment na nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, wala nang hintuan yan. At ang gagawin mo ay dapat lumago ka. Kasi hindi mo mai-enjoy yan. Pag hindi mo na-enjoy, later on, mawawala. At dapat mag-grow ka. Hello, amen ba? Amen. Your life, our life now belongs to Him, the one who purchased you with His precious life. Kasi tinubos niya tayo ng kanyang buhay. Amen? Galatians chapter 1, verse 13. NLT. You know what I was like when I followed the Jewish religion. Sino to? Sulat ni Pablo ito sa Galatia. When I followed the Jewish religion. Kasi religious yan si Paul eh. How I violently persecuted the Christians. Ano si Paul dati? Persecutor. May kinalaman nga siya sa kamatayan ni Stephen nung pagbato sa kanya I did my best to get rid of them. Verse 14, I was one of the most religious Jews of my own age, and I tried as hard as possible to follow all the old traditions of my religion. Kasi ang religion, ano yan? Governed by tradition. Praise God. Tradition yon.
Kaya nga sabi ko, I repeat, hindi po nagliligtas ang religion, kundi yung relasyon mo sa Panginoon. Amen. At paano ka magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Kaya nga kailangan ma-born again. Born again is not a religion. It speaks to relationship. Kaya nga ipanganak. Praise God. Kaya nga ipanganak. Bakit? Pag ipinanganak ka, John chapter 3 verse 3, ayan o, you can now enter the kingdom of God. In short, hallelujah, pumapasok ka sa kanyang kaharian. Kaya batayan relasyon yan. Kaya wag na wag mong ipagpapalit ang relasyon mo sa ating Panginoong Hesukristo kahit saan pa man. Praise the Lord. Dapat lumago ka dyan. Bakit? Hindi hubiro ang impyerno at saka langit. Hindi hubiro. Praise the Lord. Amen ba? Number one talaga, nastiyakin mo. Hindi masama ang edukasyon, hindi masama ang pera, hindi masama ang trabaho. Pero kung lahat ng yan, meron ka, pero wala kang relasyon sa Panginoon, kapahamakan ang dulo niya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Kaya wag na wag. At pag nakilala mo si Lord, wag na wag kang babalik sa dati. Praise God. Yung isinuka mo, wag mo na uling kakainin. Ang gumagawa lang ng sino? Pag nilinisan ka, wag ka nang babalik sa putikan. Ang gumagawa lang ng sino? Baka magalit yung katabi mo. Ha? Hindi yan, baboy. Ayan, praise the Lord. Yan ang religion eh. Oh. Verse 15. But then, something happened. Sabi ni Paul, for it pleased God in His kindness to choose me and call me. Sino to si Pablo na kung saan? Grabe, religious man talaga siya eh. Praise God. But the thing is, sabi niya, God in His kindness to choose me and call me even before I was born. Wow. Pinili na siya bago pa lang siya pinanganak. Praise God. Ibang usapan. Amen ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Pinili ka mo. Naniniwala ka ba doon? Kung hindi ka naniniwala, pinilit ka. Pinili ka. Praise God. What undeserved mercy. Pinili ka. Huwag mo sasayangin ang pagpili sa'yo ng Panginoon. Praise God. Amen ba? Imagine, ang dami-dami rito sa mundong ibabaw na ito, pagkatapos ikaw ang pinili ng Panginoon, huwag mo sasayangin yan. Praise God. Kaya nga dapat, you need to grow. Magpatuloy, pambira, lumago. At you need to hallelujah, reproduce yourself. Kaya sinabi ni Pastor Alin kahapon ang process of multiplication na yan i-duplicate mo sarili mo. Ang mga adik malakas manginganyo. Tama ba yun, Joey? Ha? Bakit? Nainganyo ka, hindi mo alam. Nainganyo ka, di ba? Nainganyo ka. Malakas mainganyo. Ang mga manginginom, malakas mainganyo. Lalo na kung may pulutan. Ang mga sugarol, malakas manginganyo. Ang mga lokatsero, malakas manginganyo. Ang mahirap, yung mga mananampalataya, hindi makainganyo. Kakahiya, no? Kakahiya, di ba? Ba't kayo tahimik? Totoo ba? Tama ba ako? May tama kayo? May tama daw kayo. Amen. Sabi na. Praise the Lord. Glory to God. Verse 16. Then He revealed His Son. He revealed His Son to me so that I could proclaim the good news about Jesus to the Gentiles. When you say Gentiles, outside Israel, we belong to Gentile nation. Praise God. Sa mga hentil, hentil po tayo. Hentil, hindi sutil. Hentil. Praise the Lord. Hallelujah. When all this happened to me, I did not rush out to consult with anyone else. Praise the Lord. Kaya, religion is for people who fear hell. Spirituality is for people who have already been there. Ang religion kasi kinatatakutan mo lang, baka mapunta ka na impyerno. Pero pag nag-spiritual ka, kapatid, ang pupuntahan mo, alam mo na, pag tama, may kasigurahan sa Panginoon. Praise God. Kaya check mo.
Baka mamaya umaattend ka ng Christian church, pero religious ka pa rin. Bakit? Yung konsepto mo parehas lang. Kaya tingnan mo, ang babaw ng pagkakilala mo. Ulitin ko ulit. Di ba? Paano? Gaano kalaki ang Diyos? Depende sa distansya mo. Just like the airplane. Tama? Pag nasa impapawid ang airplane, maliit. Pero pag nandun ka sa katabi, ang laki. Kaya pag ang liit ng tingin mo sa Diyos, layo mo sa Kanya. Praise God. Amen ba? Amen. Kaya nga, anumang naririnig mo, parang baliwala lang. Praise God. Huwag nating babaliwalain. Tatandaan nyo, anumang bagay na ginawa natin sa Panginoon, hindi yan mababaliwala. Kaya huwag magsasawa. Meron ako nabasa, praise the Lord, na isang kwento na kung saan, hallelujah, ay isang bata sa isang lugar, nasa palayan, pero may ilog doon, tapos putik, parang kumunoy ba? Sumisigaw ang isang bata. True to life to At sumisigaw siya. Bakit? Malulunod na lulubog na. Alam niyo yung kumunoy na, no? Diba? Lulubog. Putik yan. Sumisigaw. Merong isang mama doon sa palayan na yon na nagtatrabaho. Nung narinig niya yung sigaw na yon, ay biglang hinanap niya at nakita niya yung bata na palubog na. Malulunod na. Mapapahamak siya. Bigla niyang sinagip. Binigyan ng mahahawakan. Pagkatapos, inangat niya. Sinagip niya yung batang yon. Ang pangalan ng batang yon, Joey. Mahirap iangat si Joey. Pero sinasabi ko, bata. Yung Joey dito, kabaliktaran ng bata. Taba. Praise God. At nung sinagip yung batang yun, true to life to, nung sinagip na yun, nakaligtas ang batang yun. Umuwi na rin yung nagligtas. Kinabukasan, may isang napakaganda't mamahaling sasakyan ang pumarada sa kanilang harapan, sa harap ng bahay nila. At hinanap yung nagligtas sa kanyang anak. Yung batang iniligtas niya pala ay isang anak ng napakayaman. Sabi niya, iniligtas mo ang aking anak. Binibigyan siya ng pera. Tinanggihan po nung farmer na yon ng pera. Sabi niya, responsibilidad ko na iligtas lang ang inyong anak. Hindi ko yan ginagawa para bayaran. Karapat-dapat lamang natulungan ko yun dahil nasa kapahamakan. Hindi ko pinababayaran yun. Gulat po yung mayaman. Mamit maya, habang nag-uusap sila, may lumabas na bata sa bahay nung farmer. Paglabas ng batang yon, nakita nung mayaman. Sabi niya, ayaw mong tanggapin ang financial, pera na ibinibigay ko sa iyo. Nakita niyang anak. Sabi niya, ganito na lang, pag-aaralin ko yung anak mo sa isang prestigious school. Ano man kurso ang gusto niya, gawin, ako ang gagastos. Nag-isip yung matanda. Hindi pera matatanggap, pero pagpapala doon sa anak. At nung sinabi niya, sa prestigious na lang. Paano ba sa prestigious na lang, mas madali. Prestigious school. Sabi niya, hindi niya talaga kayang pag-aralin doon. Pinag-aral po. Praise God, sa isang medical school, pinag-aral yung batang yon. At yung batang yon ay nakagraduate. Ang pangalan ng bata, ewan ko kung kilala nyo. Kilala mo kaya ito, Joey? Alexander Fleming. Taga-Taytay? Akala ko binulong mo taga-Taytay eh. Praise God. Kapitbahay nyo? Hallelujah. Pambira si Alexander Fleming. Yung matanda na farmer ay Fleming. Ang anak niya si Alexander Fleming. Who is Alexander Fleming? Well known siya in his time. Alam niyo to. Alam niyo kung ano na-invento niya? Praise God. Praise the Lord. Cellphone ka dyan. Ano? Hallelujah. Si Alexander Fleming. Grabe to. Praise the Lord. Isang araw, si Alexander Fleming, nung graduate na, may na-invento niya. Ito, malalaman niyo na kung ano. May na-invento siyang isang gamot. Na ang gamot na yon ay meron ding isang mayaman na dying na yung gamot na na-invento niya ay nagligtas din sa isang mayaman.
Praise God. At ang gamot na yon ay ano? Hindi. Penicillin. The first antibiotic, doon ko lang nalaman pa, 1800s to eh. The first antibiotic is penicillin. Praise God. Ngayon na yata, hindi natin penicillin ang first antibiotic. Nagligtas nun, nung isang mayaman na dying din, ininom yung penicillin, antibiotic yon, at yung mayaman na yon na iniligtas, ay walang iba, si Churchill. 2 beses naging presidente sa Great Britain. Pero saan nagsimula yon? Sa isang ginawa ng kanyang tatay na palubog, pahamak na, ang ginawa niya, sinagip niya. Ang katumbas. Walang nakakita noon kung tutusin. Alam niyo, kung pabayaan niya yon, wala nang makakapansin, wala naman siyang kasalanan na noon kung tutusin. Pero, konsensya niya. Pero ginawa niya yon. Kaya nga, your labor in the Lord, 1 Corinthians 15:58, is not in vain. Sumagip tayo nung mapapahamak na. But be sure, baka sumasagip ka, ikaw mismo, hindi pa ligtas. Bakit? Religion lang, meron ka. Kapatid, it's time now. Seryosohin mo ang pananampalataya at paniniwala mo sa ating Panginoon. Baka mamaya umaattend ka ng linggo, pero religious pa rin yung konsepto mo. Praise God. Hello, amen ba? Amen? Kasi the moment na nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, nakalaya ka from kingdom of darkness to kingdom of light. Mula sa kaharian ng kadiliman, napunta ka sa kaharian ng kaliwanagan. Bakit? Nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 13, "For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins." Praise God. Amen? Kaya pag nakilala mo si Lord, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, ginawa mo siyang Panginoon tagapagligtas. Kaya mamaya, it doesn't mean na matagal ka nang umatin dito, pero baka mamaya hindi mo pa talaga nalaman niya at hindi masama na, Lord, sinusuko ko ang buhay ko. Makalaya ka sa pagiging religious. Praise God. Amen? Kasi ulitin ko, pwedeng umatin ka pero religious ka pa rin. Praise God. Amen ba? Kaya hindi mo pinapalaga ng Sunday, hindi mo pinapalaga ng pagsunod, hindi mo pinapalaga. Yung maririnig mo kasi ang religious concept, ano yun? Naririnig, natutunan ko. Kasi yung totoong natutunan, ginagawa. Pag natutunan mo, nasa isip mo lang, pero hindi mo ginagawa, hindi mo natutunan yon. Di ba ganyan ang religion? Praise the Lord. Amen? Ang religion, pag Sunday lang. Yun yung religious people. Praise God. Kaya nga it can be, hallelujah, may ginagampanan ka. O pwedeng tumutugtog, kumakanta, umaaten, o kaya nagwawalis, o anumang mga bagay. But the thing is, still, you are religious. Praise the Lord. Kaya ayusin natin ang ating buhay. Lumago po tayo. Amen? Religion based on tradition, while relationship based on truth. Praise God. Kasi kaya nga karon tayo ng relasyon sa Panginoon at ang relasyon natin yan, base yan sa katotohanan. Anong katotohanan? Salita ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos ay talagang, it is a must na dapat alamin natin. At hindi natin malalaman yan nang hindi natin babasahin. Praise the Lord. Amen. Ang requirements lang natin para maintindihan, sinasabi ko yan, isang chapter lang, isang araw. Praise the Lord. Hello, amen? Pag nasa Book of Esther, ngayon, yung nagsimula noong talagang, yung inutos ko na simulan ng Genesis, pag nagsimula ka nung walang palya, nasa Book of Esther ka na. Ay nakikita niyo yung pinapasa namin, yung walang palya. Praise God. Sa Book of Esther ka na. At kung nasa Book of Esther ka na, ang iikli ng chapter. May isang chapter nga doon, hanggang verse 10 lang eh. Pero mo yan, huwag katamaran. Kasi kung katamaran nyo, paano yung pag nasa Book of Psalm ka na? Psalm 119, hindi mo babasahin. Baka ilang araw mong basahin yun. Pero Psalm 116 ba yun? Kasi ang shortest chapter din ay nasa Psalm. Is it Psalm 116 or 117?
dalawang verses lang. Oh. Kaya nga, kasipagan dapat. Hello, amen? Know the truth that will set us free. Praise God. I repeat, religion based on tradition, while relationship based on truth. So we must know the truth that will set us free. Hello, amen? And what is the truth? In regards to that, John chapter 8, verse 32, familiar verse yan. Ano yun? Basahin nyo. 1, 2, 3, go! Know the truth, and the truth will set us free. Paano malalaman ang katotohanan? Basahin mo. Bakit? Pag nalaman mo, nalaman mo, lalaya ka. Truth will set us free. Hello, amen. Kaya nga, praise God, ang totoo, ulitin ko, ang totoong nakalaya sa religion at nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, interesado siya sa salita ng Panginoon. Praise God. Amen ba yun? Amen. Praise God. Tuturuan mo sarili mo talaga dyan eh. Minsan kasi, kaya sabi ko anytime, basta within 24 hours lang. Anytime yun, basahin mo. Basahin mo. Praise God. Hallelujah. Pero intindihin mo, 1 chapter lang yun. Make it sure may nakuha ka. May nagpalakas sa'yo. Katotohanan yan. At ang salita, ulitin ko, John chapter 1, beginning verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Panginoon, Diyos yan mismo, yan si Jesus eh. Nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Let there be, 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 let there be. Praise the Lord. Wala lang. Praise God. Ano pa? Don't just know the truth. Ano pa? Sabi ng Bible, guard the truth. Guard the truth. Ano yun? 2 Timothy chapter 1 verse 14. Through the power of the Holy Spirit who lives within us, carefully guard the precious truth that has been entrusted to you. Alamin mo ang katotohanan. Dito naman, guard the truth. Praise God. Hallelujah. Ganyan pahalagahan mo ang katotohanan. Kaya carefully guard the precious truth that has been entrusted to you. Kasi alam mo, yung matututunan mong katotohanan, alam mo ba, ang target ng demonyo, nakawin yan. Kaya tayo, pagkatapos ng mga ganito, tingnan, nag-groupings tayo. Praise God. Bakit? Kailangan kasi yung natutunan mo, huwag mong ipanakaw sa dyablo. Yung natutunan nyo kagabi, huwag mo yung ipapanakaw yan. Para hindi manakaw yan, apply mo. Praise God. Amen? Ang kinakausap ko yung mga umaten ng mentoring kagabi, yung immersion kagabi. Hello, amen? At sa mga lahat, at kung hindi umaten, kasama pa rin kayo rito. At magtutulong-tulong tayo. Okay lang ba sa inyo? Ang challenge ko, every Sunday dapat may bago tayo. Kaya ba yon? Hindi lang manalangin. Gagawin. Si Roger nakapag-invite. Yan, na-invite na si, anong pangalan mo, Iha? Risa. Sana makita ka pa namin uli sa linggo, ha? Ha? Yeah. Praise God. Sana makita ka pa naman namin. Gumalala, hindi ka ma-out of place dito. Marami kang kapamilya rito. Katabi mo, tingnan mo lang kapamilya mo yung katabi mo. Yeah. Di mo napapansin, di ba kapamilya mo yan? Di ba nakita mo yan? Kapamilya mo yan. Yan. Praise God, kapamilya mo. Yung mga nasa likod mo, kapamilya mo rin. Tingnan mo yan. Kapamilya mo yan. Kapamilya mo yan. Yan. Sa Sunday, ha? Yan. Praise God. Dapat mamiss mo itong mga kapamilya mong to, ha? Yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga, kailangan ay feel free. Pamilya, huwag mahiya dito, ha? Feel free. Praise God. Kasi dito, ay mamaya, meron ding kainan. Balita ko nga, ngayong buong buwan yata, every Sunday may magpapakain. Praise God. Hallelujah. Yung last Sunday, balita ko, magpapakain si Bong. Nabalitaan nyo yun? Nabalitaan nyo ba yun? Ano, Joey? Ano? Ano ulitin mo, Joey? Lakasan mo. Yan nga. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God.
Praise God. Ano yung una? Know the truth. Ano yung pangalawa? Guard the truth. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo ay continue in the truth. Okay? Know the truth, guard the truth, continue in the truth. Kasi pambira, nalaman mong katotohanan, dapat magtuloy-tuloy ka. Praise God. Dapat dire-diretso. Continue in the truth. 2 Timothy chapter 3 verse 14. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Because you know those from whom you learn it. Kaya dapat, pag natutunan mo yun, napakinggan mo yun, binantayan mo yun sa buhay mo, magpatuloy ka doon. Praise the Lord. Hallelujah. Tatlo yan, about katotohanan. Know the truth, guard the truth, continue in the truth. Maliwanag po ba yun? Praise God. Religion is shallow, mababaw. No relationship. Kaya napansin mo, yung dati mong nasubukan nyo ba yan? Pumapasok kayo sa isang sambahan, hindi mo naman kakilala yung katabi mo. Tama? Tama, hindi mo kilala. Tama? Praise God. Pwede kayo magtanguan ng ganyan, pero hindi kayo magkakilala. Walang relasyon. Tama? Praise the Lord. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga no relationship eh. Dito, konti na lang tayo, dapat makilala. Praise God. Kaya nga, dapat alam natin lahat ng mga praise God. Alam natin, anong pangalan nung invite ni Roger? Nagsabi siya kanina, Lisa? Risa? Yata. Sino ang tama? Lisa ka ba, iha? Lisa ka ba? Anong pangalan? Risa. Mali ka. Si Jo, yung katabi mo raw, malusog. Bakit naman Lisa ang nasa isip mo? Siguro nasa isip mo yung gumagapang sa ulo, no? Yan. Praise the Lord. Kasi, biruin mo alamin na. Asin ang nakakaalam ang pangalan ng boyfriend ni Krisha. Bong. Patay. Praise God. Patay. Ang bira lagi natin ka-grouping yan pag Sunday, Brad. Patay. Ang bihira. Praise God. Janelle, anong pangalan? Patay. Ay, alam mo yan. Praise God. Hallelujah. Yan Kasi dapat, kasi bilang kapamilya, tandaan mo yan. Kaya nga, tapos lalo yung tatandaan anong birthday niya. Kaya mamaya, papil-upin niyo si Risa. Hindi, kasi binabati talaga rito pag birthday. Pag birthday rito. Praise the Lord. Tapos kinakantahan, ginigreet sa page, gano'n. Kasi dapat, kapamilya mo may relasyon ka. Praise God. Amen ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, sisimulan na natin yun. Pati yung natutunan natin, dating ginagawa natin yun, yung wow factor. Gagawin natin yun. Praise the Lord. Amen? Na pag may unang attend, praise God. Hallelujah. Entertain mo yan. Entertain mo. Hindi ko sinabing sayawan mo sa harapan niya. Kailangan kausapin mo. Hallelujah. Religion is shallow. No relationship. You can be zealous and devoted but not authentic. That's religion. Naintindihan niyo ang ibig ko sabihin? Devoted siya pero hindi authentic eh. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ba? Religious people are Sunday goer but not vision doer. Mukhang wala akong kausap dito Sunday goer but not vision doer. Kaya, yung naririnig, pasok dito, labas dito. Hindi pwede. Sabi mga sa kami, huwag ganun. Religious people doesn't want surrender life. That's why they were not committed. Religious lang. Praise God. Pipiliin lang yan yung susundin niya. Hindi pwedeng ganun. Praise God. Lumaya ka. Sa pagiging religious lang. It can be, uma-attend ka, pero ang konsepto mo, ano yun? Basta ligtas na ako. Wala akong pakialam sa kanya. Ano kung mapahamak ka? Biruin mo, ano kaya? Kung yung nasagip mo, katulad ni yung tatay ni Alexander Fleming nga. Pero gagawin mo yun, hindi baka mamaya mayaman ang pangulang nito. Hindi ganun. Hindi ganun. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, paano kung napahamak?
Salamat sa Diyos. Kasi alam natin, hindi naman kinakahiya ni Joey. Na kung saan ay dati siyang naging addict. Tama, Joey? Hindi mo naman kinakahiya yun, di ba? Dating naging addict. Pero ngayon ay minsan-minsan na lang, di ba? Hindi pala. Wala na. Kahapon. And then, yan, praise God. Biro, buti, natagpuan kani Bong. Praise God. Hallelujah. Tapos, sino nag-invite kay Ambe? Si Bong pa rin. Ay, sino yung na-invite mo? Wala kang na-invite. Di ba may invite ka? Alam ko may invite ka, yung bulag. May umatin na ba yung bulag? May nakita na yung bulag. Yeah, praise God. May nakita. Glory to God. But those who has a relationship to God, praise God. Kasi, I repeat, religious people doesn't want surrendered life. That's why, they were not committed. Sunday goer, but not vision doer. But those who has a relationship to God, they honor God. Pag may relasyon ka sa Diyos na buhay, totoo, you honor God. Amen. The question is, how to honor God? Praise God. Kasi makalaya ka sa pagiging religious. You need to honor God. Honor is an action word. May gagawin ka eh. Kasi ang religious, after lang siya sa magagawa, gusto niya gawan siya ng himala, gusto niya gawan siya ng kabutihan, gusto niya, pero puro pakabig. Hindi pwede. Praise God. Subukan mong kumain ng walang... Anong mangyari? Kain ka ng kain, pero hindi lalabas. Aba, pag lumabas, matagal, alam mo, 1 linggo bago naglabas yan, naku, demonic yun paglabas. Demonic yun. Subukan mong kumain ng walang labas, sakit ang abutin mo eh. Kaya yung dinig ng gano'n, nang wala kang sinisharean, impacho abutin mo. Spiritual impacho. You need to honor God. How do you honor God? Number 1, honor God with your heart. Praise God. Pag sinabi mong honor God, you need to honor God with your heart. Matthew chapter 22, verse 37, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Tinuro yan kagabi. Praise God. Na kung saan ang original church ay ang emphasis dyan, isa doon ay yung pagmamahal. Ba't walang kumikibo doon sa matenda? Parang hindi niya yata nabutan. Diba? Tinuro yan ni Pastor Jerry. Na kung saan makita ang pagmamahal. Kaya nga, sa ACC, bakit hindi natin gayahin? Part of their income, 1% of their income, ay iniipon nila yon, tinutulungan yung mahirap. 1%. Kasi pag ganun, pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Sa kanila, yung tithe na offering, hindi na question yun eh. Kasi alam niyan talaga eh. Praise God. Yan, faithfully ginagawa talaga. May nakakakita o wala. Kasi we have only one audience. We have that one audience. Sino yung one audience na yun? Si Lord. Kasi kahit saan ka, kita niya tayo eh. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya tatandaan niya, kasi si Lord, He is a Jehovah, omnipotent, all-powerful, omniscient, all-knowing, omnipresent, everywhere, omnibenevolent. God is good. Ginagawa niya puro kabutihan. Praise God. Hallelujah. Walang masama na ginawa ang Panginoon. Lahat, everything is good. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, we need to love the Lord, our God. Check natin. Mahal ba natin talaga si Lord? Gaano mo siya kamahal? Ang pagmamahal, hindi sinasabi lang, ginagawa. Honor God with your heart. Number 2, honor God with your time. Hello. Kaya mo ba? You honor God with your time? Pag sinabi mo yan, intention lang yan. Gagawin mo talaga. Kaya tanggal yung paliwanag na wala akong time, busy. Hello. Amen. Amen. Ako, ugali ko ngayon yan. Every day yan, may pinapalo ko, may mga chinachat ako kahit hindi ako sinisin.
Sasat ko pa yan, patuloy yan, sige, sige. Hanggang sa, magaganyan na ako, siguro hindi mo na ako kilala, no? May ginaganon ako, kilala mo pa ba ako? May naganon ako, may naganon na ba ako dito? Kamuntang ulo. Hindi na ako kilala. Pag naganon, ay, hindi po, pasensya na po, busy. Yung isang ginanon ko, hindi sumasagot eh. Praise the Lord. Magaganyan. Kaya, sabi, sige, kahit ano, sige, hindi ka tatawa. Hindi. Kasi alam ko rin naman na nababasa yun eh. Yung hindi magsisin, alam ko na yun eh, kung paano eh. Nakusan, kahit nabasa mo, pero hindi maalata. Kunwari, hindi pa nasin eh. Come on, lumaya tayo sa ganun. Hello! Amen. Gawin mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Gawin mong totoo. Honor, this time, pangalawa, honor God with your time. Psalm 37 verse 5, commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Tanggal na yung busy. Busy. You need to honor the Lord. Amen? With your time. Number 3, honor God with your temple. Yung body mo, yung katawan mo. Honor Him. Praise God. Alam mo ba, sabi ng banal na kasalam, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Yung katawan natin. Ito, templo ng banal na Espiritu ng katawan natin. Joey, templo to. At ito'y templo ng huwag natin sisirain. Kung hindi, Diyos mismo ang sisira. Kaya nga, bilang templo ng Espiritu Santo ang katawan natin, huwag kasi templo ng banal na Espiritu eh. Ha? Templo ito ng banal na Espiritu. Tanong mo, sabi niya, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Kaya huwag mo sisirain itong templong to. Praise the Lord. Amen? Kaya, alam mo, may kapahamakan yan pag sinira mo ito. Sisingilin ka later. Hello, amen? But the thing is, hindi lang yung bisyo ang sumisira ng templo. Hindi lang yung ganyan. Hindi lang yung ganyan. Hindi lang yung ganyan. Hindi lang yung ganyan. Yung ganyan din. Yung ganyan. Nulit ko. Praise God. Ang mga suot ko, pati nung mga nakaraang Sunday, pati ngayon, eto po, yung suot ko na kung saan, tuloy. Praise God, halika. Naabutan mo, sige. Praise God. Mabot ka, muntik nang umalis yung barko. Sige. Yan. Alam nyo, sabi ko ang mga suot ko, eto yung mga napagliitan ko eh. Pero proud ako na medyo maluwag na eh. Praise the Lord. Hindi napansin ng mga nakaraan. Pero ngayon, bumabalik ako sa dati kong attire na nagpipreach. Nabutan ni Roger yan, nila Joy noon. Pati nga si Christian noon. Lagi ako nakantay o kaya at saka naka-coat noon. Kaso hindi ko na nagsusuot. Biglang nabago. Bakit? Hindi nakasya lahat sa akin yun eh. Pero ngayon, bumalik. Praise the Lord. Target kong katawan ni Janelle. Praise God. Hindi, wag naman yung hindi ko naman sinabing payat si Janelle eh. Praise God. Kay si Jay na lang. No? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Bakit? Kasi hindi lang bisyo eh. Kasi bisyo na rin ang pagkain. Ngayon, tingnan mo, usong-uso pa naman mukbang. Lagi kong pinapanood yun eh. Nagmumugwang na gano'n. Pero, para hindi na ako matukso, panuurin ko na lang. Panuurin ko. Kasi pag ako inantok, gusto ko matulog, manonood ako ng mga hindi ko gusto. Bakit? Makakatulugan ko. Pag gusto mo, nakatutok ka. Kanya-kanya style tayo yan. Bala kayo ko. Pero yun ang style. Kaya, anything na makakasira ng templo, huwag mong gagawin. Amen? Hello, amen? Bakit? Sisingilin ka later.
Soft drinks, makakasira. Sisingilin ka na later. Oh, praise God. Kape, makakasira yan, yung 3-in-1. Sisingilin ka later niyan. Sisingilin. Madaling araw, sisigmurahin ka, dadaling ka sa hospital. Oh. Yeah. Lalo na, pambira, makakalima, makakaanim sa isang araw. Naku po. Pag hindi mo binago yan, sisingilin ka later niyan. Kasi templo ka ng Holy Spirit, wag mo sisirain. Kape is good, but the thing is, dapat moderate. Coffee is good kasi stimulant yan eh. Gising ka niyan eh. Gising ka niyan eh. Pero, magkape ka black coffee, pwede. Oh, walang sukal. Wala ring tubig. Yung magsubo mo ng ganun. Praise the Lord. Hallelujah. Ulitin ko, I repeat. Honor God with our body. Kasi temple ng Holy Spirit to. Para sa ganun gumandang kalusugan natin. Hindi sinabing, okay lang magkape ka, pero moderate. Pero as much as possible, wag 3-in-1. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen? O, ano pa? O, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. 1 Corinthians 6:20. Praise God. Number 4, honor God. Ano yung number 1? Honor God with your heart. Number 2, honor God with your number 3, honor God with your body or temple. Praise God. Number 4, honor God with your finances. When you say honor, kasi honor is an action word. You cannot honor without giving something. Kaya pag sinabi, honor your parents, you need to give something to your parents. When you say, honor God with your finances, you need to give your responsibility if you want to be blessed. Praise the Lord. Amen? Praise God. Pag hindi mo ginawa yan with all your heart, alam ni Lord lahat eh. Praise God. Anything and everything na pumapasok sa atin, dapat bigyan natin ng, ng talagang bawasan natin ng tithes and offering natin. Pagkatapos maglaan ka, maganda yung pinapaliwanag ni Pastor Jerry, meron pa yun na may 1% para sa mahirap. Kaya nga, yung iba na nag-aaral na walang pan-tuition, binibigay nila. Pinatutuo yan kagabi. Binibigyan yan. Praise God. Pwede natin gawin. Praise the Lord. Amen ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. Darating ang time, hallelujah, na kung saan na ka na, pambira, pwede natin, kapamilya, darating ang time, alibaw, pero wag naman ganun. Alibaw, nagkasakit, pwede natin tulungan ng ganyan. Praise the Lord. Kung hindi ginagawa ng PhilHealth, tayo. Praise the Lord. Amen? Tingnan nyo si Alan, pambira, tumangal. May isang buwan ka ba, Alan, sa hospital? May get? Oh my God. Bakit? 1 month and 1 week. Ginawa niyang hotel ang hospital. Nagbakasyon. Pambihira. Glory to God. Pag ibibigay lang natin, sa totoo lang, yung ating tithes and offering, pagkatapos involved tayo sa mission, makita mo, dadali ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Lalo na sa mission, nako. Praise God. Mahirap yan sa umpisa. Kasi hindi mo nakasanayan eh. Para sa'yo, kabawasan yan. But the thing is, iba si Lord eh. Ibang ano niya eh. Hello, amen? Glory to God. Hallelujah. Oh, kaya, hallelujah. Gawin mo, gawin practice. Kaya gawin mo ito, sabi ko para makasanayan mo, gawin mo ito, yung walang absent. Verse 21. Anumang bagay na 21 days mong gagawin ng sunod-sunod, ng walang palya, magiging lifestyle mo. Huwag mo lang papatirin, kasi pag papatirin mo, tatamirin ka, sa totoo lang. 2 araw ako hindi nakapag-walking labas eh. Kami. Bakit? Umulan eh. Umulan. Ayoko rin, kahit huminto ng ulan at basa ang ayoko eh, madulas ka eh. Pero alam mo, pag ganun, kaya kanina, pag silip ko, kasi nagigising ako eh, silip ko basa, pabihira, hindi nga ako nakapag-walking. Tatamarin ka eh. Tingnan nyo rito, pag sunod-sunod kang umaten, tapos subukan mong umabsent ng 1, 2, makakasanayan mo. Kakasanayan mo, sa totoo lang. Tingnan mo yung mga wala dito ngayon. Dati, nadire-diretso. Pero nung umabsent, 1 beses, kasi kung may 1, may pangalawa. Pag may pangalawa, may pangatlo. Pag may pangatlo, may
Hindi niya alam yan. Sige, hindi. Magkakaroon ng president yun eh. Kasi hihina ka eh. Kaya nga, ulitin ko, love the Lord your God. You need to honor Him with all your heart. Love the Lord your God with all your heart. Kung gusto mong magtagumpay at magpala, hindi pwede na hiwalay ang Diyos. Apart from God, we can do nothing and we are nothing. Hello, amen. Kaya honor God, number one, honor God with all your honor God with all your honor God with all your temple or body. Number 4, honor God with all your finances. And lastly, number 5, praise God. Ito yung verse pala, Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Yan. Verse 10, then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Anong blessing? Overflow. Aapaw. And lastly, honor God with your gifts or talents or skill. You need to honor God with your gifts or your talents. Kaya anumang talent na mayroon ka, paggamit mo sa Panginoon. At walang sumagot. Bawat isa sa atin may talent dito. Praise God. Paggamit mo yan. Glory to God. Amen ba? Amen. Hallelujah. Pag ginawa mo yan, lalong gagaling ka. Romans chapter 12 verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Kaya honor God with your gifts, your talents, your skill. Magaling kang kumanta, paggamit mo kay Lord. Praise God. May talent ka, paggamit mo kay Lord. Praise God. Amen? Kaya we need to learn. Dito ako magtatapos. We need to learn the 888 rule. Sino nakakaalam nitong 888 rule? Magsabi. Sino nakakaalam niyan? Yung 888 rule. 8-8. Hindi niya alam. Ano ang 888 rule? Ito yung 888 rule. Tatapusin ko rito. Distribute your 24 hours into 3 parts to make a good balance sheet of your life. Ito yung 888 rule. I-distribute mo yung 24 hours. Ano yan? 888. 8 hours 3F, 8 hours 3H, 8 hours 3S. Ano yung 3F? Praise God. 3F, family, friend, and faith. Ano yung 3H? Health, hygiene, hobby. Ano yung 3S? Soul, service, and smile. Kasi dapat i-distribute mo yan. Hindi pwedeng lahat trabaho. Hello, amen? Hindi pwede. Hindi rin pwedeng lahat pasarap. Hindi pwede. Lahat na lang pasarap. Hindi pwede. Subukan mo yung 24 hours mo lahat kain. Ewan ko lang kung tatagal ang buhay mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat, distributed mo rin yan. Kaya nga, matutulog ka ng 8 oras, pahinga mo. As much as possible, 8 hours. Si Pastora, lagi kong sinasabi yan, kasi mataas ang dugo eh. Kaya nag-walking kami, nagaganyan. Pero sabi ko, ngayon, bakit hindi talaga bumababa? Subukan mo. Dati nasanay na kami, 10:30, hihiga na. Ngayon, nakabalik uli. So dati, 11:30 na naman. Sabi ko, balik natin yan. As much as possible, 7 to 8 hours rest. Hello? Amen? Huwag mong kakasanayan, at least 7 to 8 hours. Pag senior ka na at nasa 70s ka na, pwedeng 6 hours. 6 hours. Praise God. Tapos 8 hours, praise the Lord. 8 hours, itong 8 hours, i-distribute mo yan, yung sa family, sa friend, faith. Kaya nga, kasama mo ang family mo, kasama mo ang friend mo, pero dapat alam nila ang faith mo, share mo sa kanila. Wala nga nakarinig sa akin. Hello? Amen? Amen? Kasi, katulad ni Jeremy, si Jeremy, ang magdi-disciple, magpapakilala kay Sian, siya. Pati sa asawa niya. Kasi pag si Jeremy, hindi yan din-disciple, hindi tinutukan si Sian, sa kanyang paglaki niyan, i-reject niya si Lord. I-reject niya. Hindi makakakilala sa Panginoon, hindi magpapatuloy yan.
Ang mahirap niyan, gayon, kaya nga maganda nakasanayan, pati mga bata, kasama. Praise God. Hello, amen ba? Kasi pag yan, hindi tinutukan, sino magdi-disciple sa kanya? Kawawa. Praise God. Hello, amen? Kaya, last verse, concluding verse, Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Pinakamaganda sa lahat, ang mag-reward sa iyo, si Jesus, si Lord. Praise God. Di ba kahapon yung Proverbs 17, is it Proverbs 17 o Proverbs 13, na kung saan if you give to the Lord, if you help the poor, you lend to the Lord. If you help the poor, you lend to the Lord. Pag tinulungan mang mahirap, ay nagpautang ka sa Diyos. Si Lord, marunong magbayad ng utang. Ito naman, tingnan mo naman. Dito naman, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for humans. Anything na ginagawa mo sa Diyos, hindi sa tao. Ano pa? Since you know that you will receive an inheritance, may reward from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Amen? Kasi, dapat i-honor natin siya. Bakit? Ang pinaglilingkuran natin ang Diyos, siyang bahalang magbalik ng lahat ng yan. Amen? Again, what do you have? Religion or relation? Praise God. Don't just attend Christian church. But pwedeng uma-attend ka ng Christian church, pero religious ka pa rin. Everybody stand up. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Nawa, ang salita ng Panginoon na narinig natin ngayon, magkaroon to ng bunga sa buhay natin. Ang religious people ay hindi lang naman yung mga nasa ibang ganun, na ganyan-ganyan lang. Naisip mo, not just Catholic, not just Iglesia ni Cristo, Jehovah, or whatever religion yun. Hindi eh. Pwedeng nandito ka sa Christian church, pero religious ka pa rin. Hallelujah. Mahalaga, kilalanin mo ng lubusan ng Panginoon. Maranasan mo ang buhay na walang hanggan. Maranasan mo yung matibay na relasyon sa Kanya. That no matter what, alam mo, kapiling mo ang Panginoon. Nakakatakot ang walang Panginoon, ang walang tagapagligtas. Si Jesus, binigay niya buhay niya. Karapat dapat din lamang bigay din natin ang buhay natin sa Kanya. Binitawan niya ang lahat. Dapat din bitawan natin ang lahat. In exchange. Praise God. Sinuko niya ang lahat. Siya itinuring na makasalanan upang tayong makasalanan magkaroon ng katuwiran ng Diyos. Praise God. Make Him your Lord. Make Him your Savior. Make Him your King. Lord, He must be the honor of our lives. King, we must serve Him. Savior, tagapagligtas natin. Praise God. Hallelujah. Huwag mababaw ang pagkakilala sa Diyos. Hallelujah. Mahirap maka-breakthrough. Paulit-ulit lang ang mangyayari. Pag hindi ka maka-breakthrough. Kailangan, hallelujah, not just a Sunday goer, but a vision doer. Katulad ng sabi ko kanina, hallelujah, tulong-tulong tayo, sama-sama together. Let's have a vision na kung saan every Sunday, merong baguhan, pero bawat baguhan, magpapatuloy. Praise God, ipapalo up natin. Pag na-win, na-invite, dapat dire-diretso. Magkaroon talaga ng relasyon sa Panginoon. Lumago sa Panginoon. Ma-enjoy. Maglilingkod sa Diyos na buhay. Makakaranas ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Pag ganon. And you will experience reward. Salamat po, Amang Banal. Ang salita mo'y makapangyarihan. Holy Spirit, Ikaw ang magpaunawa sa bawat isa. Ikaw ang magliwanag sa bawat isa. Magtanim sa puso namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, I want to know you
soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Oh, I want to know you, and oh, I want to know you Yes, more. Lord, that's our desire. Deep within my soul, Yes, God, I yes, want God. to know you. Allow the Holy Spirit. Oh, I want to know. That must you, be our to desire. feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Oh, I want to know you, and oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Oh, I want to know you, and oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Oh, I want to know you, and oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. That's our prayer, Lord. We want to know you more. Lord, ipaunawa mo sa bawat isa na nandito, pati mga nasa online, na lumalim sa pananampalataya. We want to go deeper, Lord. Hindi namin ma-enjoy ang relasyon namin kung hindi kami lalalim, Lord. We need to honor you, Lord God. Magliwanag kami, Panginoon. Sumagip ng mga kaluluwan na naliligaw ng landas. Pero bago namin magawa, dapat sigurado rin kami, Panginoon, na sinagip mo, niligtas mo, nagkaroon ng relasyon sa iyo, matibay na relasyon. Magpapatuloy, lalakas, magliliwanag, Panginoon. At yung utos mo gagawin. Number 1 mong utos, O Lord, in Genesis chapter 1 verse 28, be fruitful and multiply. Lord, magiging mabunga kami. Ito yung taon na sisimulan ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Hindi namin ikakahiya ikaw. Kung natagpuan namin ang kaligtasan, ikaw ang aming kaligtasan. Karapat dapat din lang naman na ibahagi rin namin ang kaligtasan na natagpuan namin. Dahil pagharap namin, Lord God, hindi mo naman hahanapin sa amin, Lord. Hallelujah. Ang anumang mga talent, kundi ang hahanapin mo, saan ang aming bunga pagharap sa iyo. Lord, I pray, bawat isa lumago. Kaya mula ngayon, Panginoon, magtutulong-tulong kami. Baguhin mo ang konsepto ng bawat isa. Praise God. Baguhin mo po ang aming buhay, ang aming kaisipan. Oh God. Lord, hallelujah. Bawat isa, magkakaisa. We will become a vision doer, Lord, in the name of Jesus, oh Lord. Hindi po pwede, Panginoon, na sa isang linggo, wala kaming oras sa iyo, Panginoon.
At hindi rin pwedeng linggo lang, Panginoon. Dapat Monday to Sunday, Lord God, nakatune in kami sa iyo. Nagwo-worship, nagpipray, nagbabasa ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa iyong salita, O Lord God. Maghari ka sa aming buhay. Lumalim ito ang aming narinig. Lord, magkaroon to ng bunga. Pati yung training kagabi, Panginoon. Hallelujah. Magiging soul winner ang bawat isa. Magiging disciple maker ang bawat isa. Magiging leader ang bawat isa, Lord God. In the name of Jesus, that's our goal, Lord God. Hallelujah. To become a leader of leaders, Lord. Salamat po. Pagpalain mo po, pati ang mga nasa online, O Lord God. Hallelujah. Lumago po, Panginoon. Magpatuloy po, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Diyos. Take your seats.